Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagtugon ng Diyos sa ating mga pangailangan ay patotoo sa walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Subalit tinatanggap ba natin ang kanyang pagpapalang espiritual na hindi matutumbasan ng anumang luho ng daigdig? Ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Idalangin natin ang ating mga pari upang maging tapat sila kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinaahabagan at pinagbibigyan. Upang intinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo, sa aming mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moses, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ang bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moses, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob ng pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinabi ko't ginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo,
kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal, ng pagkaing kanyang bigay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala si Jesus, ni ang kanyang maalagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa po kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinanap ninyo ako dahil sa mga kababalaghang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nakasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya ay tinanong nila, "Ano pong dapat naming gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalaghan ang mapapakita niyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit," dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat niyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kami ng laging ng pagkain iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahilig ka bang maghanap? Madalas ka bang may hinahanap? Kung mahilig kang maghanap at madalas kang may hinahanap, ano naman ang hinahanap mo at ano yung dahilan at madalas mong nahahanap? O magandang tanong, madalas ba ikaw yung hinahanap? Ano ba yung salitang hanap? Ano nga ba yun? Ano nga ba yung salitang hanap? Ang ibig sabihin po nun, may nais matuklasan. May ninanais. May nais na mata mo. Ito raw yung ibig sabihin ng salitang hanap. Ikaw ba yung klaseng na tao na mapaghanap? Yung handami mong hinahanap? Mapaghanap. May mga taong ganun eh. Maraming hinahanap. Hanap ng hanap. Mga kapatid, ang Ebanghelyo kay inyong mapapansin, nagsimula sa paghahanap. Sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, nagsimula sa paghahanap.
Di ba nga nung malaman nila na wala na si Jesus at yung kanyang mga alagad pagkatapos ng pagpapakain ng 5,000 tao, hinanap nila si Jesus. Nasaan si Jesus? Sabi nila. Bakit nila hinanap si Jesus? Bukod sa nabusog sila at napunan yung gutom na kanilang nararanasan, palagay ko may mas malalim na gutom pa silang nararamdaman. Kaya hinanap nila si Jesus. Alam ni Jesus, alam nila, kay Jesus lang nila mahahanap yung kabusugan. Kasi nga nabusog sila doon sa tinapay at doon sa 5 tinapay at 2 isda na napakain silang 5,000, nabusog sila. At alam nila may higit pang kabusugan ang ibibigay ni Jesus. Ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Hanapin niyo yung pagkaing nagbibigay buhay. Huwag niyong hanapin yung pagkaing nasisira. Parang sinasabi ni Jesus, huwag niyong hanapin yung pagkaing napapanis, yung nakakaimpatyo. Huwag niyong hanapin yung pagkaing panandalian lang ang kabusugan na ibibigay. Bagkus, sabi ni Jesus, hanapin niyo yung pagkaing nagbibigay buhay. Yun ang hanapin niyo. Yung pagkaing nagbibigay ng katotohanan ng buhay. Hindi lang gutom ng katawan ang nais nila punan ni Jesus. Pati yung gutom ng kalooban. Yun din yung nais ni Jesus. Kaya sinabing, hanapin nyo yung pagkaing nagbibigay buhay. Alam ni Jesus, busog yung sikmura nila. Pero gutom na gutom yung kanilang kalooban. Kaya nga sila nakinig doon sa pangangaral ni Jesus eh. Kaya nga hindi sila umalis kahit gutom sila eh. Dahil gusto nilang mapunan yung kakulangan, yung kagutuman ng kanilang kalooban. Ano po yung dapat naming gawin upang maganip ang kalooban ng Diyos? Yun ang tanong nila eh. In-example pa nila yung dito. Di ba ho, noong panahon una, sa lumang tipan, yung mga ancestor namin, binigyan ng mana na pagkain ng galing sa langit. Yung pa yung example nila. Kaya ang tanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang maganap yung sinasabi nyo? Para matagpuan namin yung pagkaing nagbibigay buhay, ang kalooban ng Diyos. Malinaw ang sinabi sa kanila ni Jesus. Manalig sa Kanya dahil siya yung pagkaing nagbibigay buhay. Believe in me because I am the bread of life. Ako yung pagkaing nagbibigay buhay. Sabi pa ni Jesus, dahil sino man ang lumapit sa akin, ay hinding-hindi na magugutom at mauuhaw kailanman. I think that is true. No? Yun yung katotohanang nais ni Jesus na ibigay dun sa mga gutom na taong naroroon. Sa panahon natin, tulad nila, tayo rin, naghahanap din tayo. Bakit? Dahil gutom din tayo. Sino na hong gutom dito? Sikmura. Ako, gutom na. Yung kaluluwa nyo, yung kalooban nyo, sino ang gutom dito? Lahat tayo. Gutom na gutom yung kalooban natin. Gutom sa napakaraming bagay. Gutom sa mga alalahanin. At dahil gutom, nagiging mapaghanap tayo. Di ba kapag nagugutom ka, lalong-lalo na kapag gabi na, no? Yung mga bandang 11:00 ng gabi, no? Susugod ka sa refrigerator, maghahalongkat ka doon. O kaya mangungulit ka sa kapitbahay, sa kaibigan mo, ano ba makakain niya? Dahil gutom, naghahanap tayo. Nagiging demanding tayo. Minsan, hindi lang demanding, sobra pa minsan at wala nang katuturan yung dahilan nung paghahanap natin. Dahil sa gutom, naghahanap tayo ng hindi naman natin kailangan.
Minsan busog ka na eh. Pero hanap ka pa rin ng hanap eh. Yung punong-puno ka na pero dumadating sa punto natin, lalo na sa sikmura, yung busog ka na, katatapos mo lang kumain, naghahanap ka na, parang gusto ko pa ng ice cream. No? Parang gusto ko pa ng ganito. Mapaghanap tayo. Naghahanap tayo na malunasan yung mga panandaliang pangangailangan. Yun ang diferensya sa atin. Hinahanap mo yung panandalian lang, yung lunas. Mabubusog ka sandali. Pamaya-maya, maghahanap ka na naman. Wala nang kabusugan, wala nang katapusan ang paghahanap. Magandang tanong eh, kailan ka makukontento? Kailan ka mabubusog? Gutom tayong lahat. We are hungry people, not just in our stomach, but what is inside of us. We are hungry people. We always seek for nourishment. Kailangan tayong mabubusog. Kailan tayo mabubusog? Aminin mo man at hindi, may pangangailangan ka, may hinahanap ka, at nakikita at nararamdaman yan ng Diyos. Gutom sa sikmura? Gutom sa atensyon? Gutom sa pagmamahal? Gutom sa pagpapahalaga? Gutom sa aral? Gutom sa kabutihan? Yan yung hinahanap natin eh. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit maraming reklamador? Bakit maraming reklamador? Bakit maraming nagre-reklamo? Bakit kaliwat kanan ng reklamo? Pagising mo sa umaga, reklamo. Bakit maraming reklamador? Dahil gutom at naghahanap ng kung ano-ano. At naghahanap din ng pagbabago. Magandang sa kalawang tanong, bakit maraming tsismoso at tsismosa na mahilig manira? Bakit? Dahil naghahanap ng pagpapahalaga at pansin. Di ba? Totoo yan? Ikatlong tanong, at kayo, bakit kayo nandito? Hindi lang para magsimba? May ibang dahilan. Ano yung dahilan? Dahil naniniwala tayo na pupunuin ni Jesus ang paghahanap at gutom nating nararamdaman. Naniniwala tayo na may nagbabago sa atin at pinalalakas tayo nung pagkain nagbibigay buhay. Alam natin yon. Kaya nga parati kang naririto eh. Tulad ng paborito nating restaurant. Di ba kapag paborito mo yung restaurant, anong ginagawa mo? Binabalik-balikan. Hinahanap-hanap yung kakaibang lasa. At kapag natikman mo na yung paborito mo doon sa paborito mong restaurant, di ba ang saya-saya mo? At sasabihin mo, babalik akong muli dito. Patuloy tayong bumabalik dito sa simbahan linggo-linggo. Bakit? Dahil alam nating may katuturan ang tinatanggap natin. Tulad nung paborito mong restaurant, paborito mong pagkain, binabalik-balikan mo. Hindi lang dahil sa obligasyon. Bumabalik-balik tayo dahil alam nating merong nangyayari sa atin. Sa tinatanggap natin. Kapag nahanap at naranasan na natin ang ahayin ni Jesus, siguradong babalik-balikan at hahanap-hanapin natin. Yan yung biyaya ng tinapay, ng pagkaing nagbibigay buhay. Yun yung biyaya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa paglalakbay sa buhay na ito, patuloy tayong magugutom.
Sa dami ng challenges, sa dami ng struggles at problema sa buhay, patuloy tayong maghahanap ng mga kasagutan at magpapakabusog sa kalooban natin. Kaya nga punuin natin ang buhay natin kay Jesus. Magpakabusog tayo kay Jesus. Si Jesus ang magbibigay ng kabusugan sa atin. Si Jesus yung magpapataba ng puso natin. Si Jesus yung magbibigay ng satisfaction at magpapasaya sa atin. Kaya hayaan nating maimpatyo tayo hindi sa pagkaing paborito mo, bagkus maimpatyo tayo kay Jesus sa biyaya ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin, maging instrumento tayo ng kabusugan, hindi lang ng sarili, kundi ng ibang nagugutom. Hanapin ang pagkaing nagbibigay buhay. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit, batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ng pag-asa at katarungang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa na ang mapagpagaling na kamay ng Diyos ng mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa, at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ang mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw na sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mahaway nga madinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming ginagawa. Itulot mong kumilos kami ng naayon sa iyong kalooban. Hiling namin ito sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito,
Manalangin kayo mga kapatid, upang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo sa nang kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santong unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. O sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu kayo mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagar at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagar at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen
Ipahayag ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat sa iyo, At sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at wag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang ordero ng Diyos na siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Palad po tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, di natin tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan.
loob at pagsasalo walang hanggan. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pagkaitan ng pagsubaybay at gawin mo maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumainyo rin. yumuko kay tingin ng pagpapala ng Diyos. Patnubayan nawa ng Diyos ang iyong paglakad sa daangahan tong sa Kanyang upang taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kay lahat na makapangyarihan at mawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, umayo kay sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos.